ulo. Pag-isipan natin kung paano ko magawa naman ninyo yung trabaho ninyo, no? Kung ano na nangyari, no? Pero pansamantala, pagbigyan muna natin yung pakiusap ng pamilya. Wala na munang banggitan kung kailan execute at kung na-execute na. Pero Mr. Vice President, ano po yung information nyo? Sa ngayon po, hindi pa po na-execute. Dahil sa the fact is, hindi pa ako nakakatanggap ng tawag sa DFA. No? So apparently, wala pa. So sir, tama yung intindi namin. Even if the government knows, tutugunan natin yung hiling muna ng family na huwag na i-announce. As of now, no, ha? Kaya ba, siguro hilingin ko na sa inyo kung paano bang pag-unawa. Alam kong trabaho ninyo magpaabot ng balita, pero nandito naman yung pakiusap ng pamilya na kung maaari, wala na muna ng bagita. No? Pero sir, nakausap niyo po ba yung family? Nakausap ko na Sabado. Nagpunta ako rito ng Sabado. At nakausap ko yung nanay at saka yung kapatid na bunso yata yun. Sir, kung sakasakali... Sino ba yung tiga-GMA dito? Sino ba yung tiga-GMA? Ayun sa GMA? Yung nung Sabado, yung lumalabas sa inyo na nakatalikod, o yun kasi pakiusap nung kumari. Huwag lang sanang mapunan sila. Pero tila yata yung kasama ng nanay kapatid na bunso. Si yung kababayan natin, tila yata yun ang pinakamatandaan. Pero sir, in case na matuloy nga po yung makremit, saan po nila balak i-cremate, sir? Doon na, sa China. May plans po ba na... Doon na, bago immediately after the execution, if it happens, kasi, ewan ko, baka naman yung miracles can happen. Pero, if it really happens, yun, i-cremate ka agad. Sabi po ni Assistant Secretary Hernandez kanina, sir, imminent na yung execution. Ano po yung information na nakarating sa inyo? Wala nga. Ang usapan namin ng DFA, immediately after the execution, tawagan lang. Pero ulitin ko, in the light of this request, wala tayong one. Pero sir, never na po nagpadala ng formal reply ang Chinese government dun sa letter? None that I know. None that I know. Kasi just to show to you na continuous ang pagpapabot ng balita sa akin kung ano nangyari na. Nakatanggap ako ng report na yung nabisita, ano nangyari sa pagkabisita, nakausap yung huwes, yung pagkaka-execute ng special power of attorney para yung gamit ng ating kababayan maibigay sa kanila. Sir, kung sakasakali, kailan po yung maging responsible date na mag-ibig sa bansa kung natuloy man po yung mag-ibig? Basta't sa lalong madaling panahon yun. Kasi pag sinabi ko sa yung pecha, approximate mo na kagad kung ano. Basta ang pakiusap, bigyan na natin ng kwan. Talagang nagdadalamahati yung kwan. Yung magulang ito, nagtitinda lang ng isda. Pero sir, are you still hopeful, sir, na hindi pa matutuloy yung execution? Kasi dati daw, sir, despite the appeals, pumunta pa kayo doon, natuloy din po yung mga execution. Ako siguro, tingnan na lang natin yung sa isang banda. Ako sa palagi ko matutuloy. Dahil siya isang pagkakasabi sa akin para huwag na akong pumunta, ito is a serious offense na yung implementation of the decision. Resolute sila doon. O sa isang banda rin naman, yung apat kasi tama yun pagkakasabi. So yun ang ano natin. Are we extending it after the execution? Wala, unfortunately, no? Kasi
hindi naman ito strictly speaking, well, in a way, naghanap buhay sa labas kasi supposed to be ayon dun sa magulang, nung mauwi yan, may mga dalang mga manyika, yun daw ang negosyo nila, etc. etc. Sa isang banda, hindi ito, o sabihin na lang natin ng diretsuhan na walang matatanggap sa OWA kasi hindi naman to documented, hindi naman to documented overseas Philippine worker. So, ayun. In fact, ang kategory nga niya, tourist. Pero, nagninegosyo sabi nung ina. No? Ito, malaking kalungkutan ng nanay. Dahil sa yung ina, ibinibili niya ng gamot. May hypertension yung ina. Ang pagkakatanong ko pa nga, ano ba naging highest blood pressure niya? Wala ba kayo ang blood pressure niya? Umabot ng 240 over 120. No? Dahil sa, ito'y ko niya, maagang gumising, namimili ito ng isda. May binanggit din po ba yung family na wala silang information na drug trafficker yung anak nila? Wala. Hindi nila sukat akalain na ganun pala ang napasukan ng kanilang anak. Na hindi naman siya nagkukulang ng pagtatanong. Ano ba yung negosyo mo? Sabi mo, ganda ko yan nga, manika. Sir, may mga panawagan po na there should be a concerted efforts para daw po ma-prevent yung drug dealers ng Pilipinas used as drug dealers. Well, I think ang pamahalaan naman natin hindi naman nagkukulang. Pero maraming pamamaraan ang nagagawa para hindi natin matutup. Isa na lang sasabihin ko sa iyo, hirap na hirap ang ating pamahalaan na masabi kung gaano karami nga ang OFW. Dahil sa bahagi ng undocumented, yung bang no visa sa ating mga kalapit bansa. Pupunta na lang yun sa Bangkok. Pag nagaling sa Bangkok, ibabiyahin na yun dun sa Abu Dhabi. Tapos diretso na sa Syria. Kaya sa Syria, napakaraming ng undocumented OFWs din. So, ang hirap ng prevention natin. Minsan lumalabas siya sa Zamboanga, via sa Landanan, diba? So, tapos itong particular case nito, ang usual route niya via Dubai. So, along the way, doon niya kinukuha yung pekos. May nagtatanong nga ma-prevent sana natin bago pa lang mailabas sa Pilipinas. Tila yata halos lahat ng mga ganyang pangyayari sa labas kinukuha yung sa labas kinukuha yung pinagbabawal na gamot. Yung tatlo, halimbawa, yung isa galing Hong Kong yun. Tapos nagpunta sa Malaysia. Tapos natulog sa Macau. Ganun. So it's hard for the government to really monitor. That's really difficult, Pero marami naman pagkakataon nakaka-intercept tayo dito. Naalala niyo ba yung babaeng Koreana yata yun? Tsaka yung isang nakita ko nun sa NBI, yung bang pinagbabawal ng gamot nga na nahuli sa isang foreigner. Yung pinagbabawal ng gamot, maging liquid na hindi na solid Pero mo yun, yung lang sa lagay ng parang sa shampoo and whatever, nakalagay lang sa shampoo. So, pero ulitin ko, talagang hindi naman nagkukulang, kaya lang mahirap na trabaho. Para lang mga hackers ko kung anong bilis ng pagkahuli, hindi naman ang bilis ng bagong pamamaraan na ginagawa. So magtutunan advice, ano mong mensahe natin sa mga makakasasama? Sa tulong ninyo, pagkaisahan natin ang mga kasama sa media, parati natin paalalahan ang ating mga kababayan. Una, hindi worth the gamble. Their life is at stake. Modern na equipments para matutok.
Kahit na siguro plastic yung pinaglagyan, nakikita na nilang x-ray kung ano pa. It's not worth the gamble for their lives. Pero ang motivation malaki. Maabot kasi sa 50,000 yata per people. So, para hindi na lang tayo makahanas pa ng maraming ganyan, sana magpatuloy ang pagganda ng ating ekonomiya, magkaroon ng hanap buhay dito sa Pilipinas. In which case, it is a realization of what we have always been saying sa mga OFW, amin pong inaasahan sana sa kinabukasan. Ang mga kababayan natin will not be leaving the country because of necessity, but because of personal choice. So, sa accusation lang po, nasa extension? Nung ini-interview ko kanina, tila yata sabi ko dun sa, hindi naman sa pinapaboran ko Jemmy, nagkataon lang kasi si Susan, nasabi ko yata sa kanya, basta sa interview ko ngayong umaga, natanong sa akin yung tungkol sa extension sa Saudi Arabia. No? Kasi last week, ang news na doon, hindi pa naging formal yung news. May extension May extension na. Kasi talagang the problem is factual, no? Na yung facilities. Ang inyo pong napapanood ay ang press conference ni Vice President Jejomar Binay. Kaugnay po ito ng sentensyang bitay sa isang Pilipinang nahuling nagdadala ng droga sa China. Ayon kay Binay, hiniling ng pamilya ng Pinay na huwag nang ibalita kung nabitay na siya. Wala rin daw matatanggap na tulong ang pamilya ng Pinay mula sa OWA dahil pumunta siya roon bilang turista, undocumented. Naghihintay lang rin daw si Binay ng abiso mula sa DFA kung kailan ang pagbitay sa Pinay. Sinabi naman kanina ni DFA spokesperson Raul Hernandez na hindi pa nila alam kung kailan ito gagawin, pero base raw sa impormasyong nakarating sa kanila, gagawin ito sa pamamagitan ng lethal injection. Nakiusap din daw ang pamilya na panatilihing pribado ang pagkakakilanlan nila at ng Pilipinang nasa death row.